Nakatayo sa isang tabi si Oh Sung-hoon. Nagsalita ito. Kaya naman napabaling ang atensyon ni Jung Chulso sa kanya. Sinabi nito kay Jung Chulso na maaring hindi ang lalaking iyon. Nagtanong naman si Jung Chulso na kung anong ibig sabihin nito. Sumagot naman si Oh Sung-hoon na tungkol sa lalaking nagngangalan na Lee Sojun. Na sinabi din ng pulis na hindi si Sojun ang lalaking iyon. Nasa palagay ni Oh Sung-hoon ay mas mabuting ang hanapin na lang nila ay si Kim Mumyong. Sinabi ni Jung Chulso na nawawala ito ngayon. At hinahanap na ito ng mga pulis. Ayon kay Jung Chulso ay mas mabilis na mahanap nila ang may maliit na lead. Kaya huhulihin muna nila ang taong una nilang nakita. Kaya naman sinabi na nito ang magiging plano nila. Ipinakita nito ang larawan ni Anhai, Ciela at Jaehwan kay Oh Sung-hoon. Sinabi ni Jung Chulso na ang hawak niyang larawan ay ang pamilya ni Lee Sojun. Ang mga ito ang magiging hostage at pain. Dahil kadalasan kapag tinakot mo ang isang tao gamit ang pamilya nito, ang lahat ng bagay ay malulutas ng maayos. Muling sinabi nito na sa ngayon ay ito ang problema. Ang tatlong tao na nasa larawan ay ang asawa, ama at anak. Nagtanong si Jung Chulso, na sa tatlong iyon, sino ang dapat nila kunin? At gamitin para takutin si Sojun. Sumagot si Oh Sung-hoon na hindi niya alam. Naina si Jung Chulso sa sagot na iyon sa kanya. Kaya naman nahampas nito sa ulo si Oh Sung-hoon. Pinagsabihan nito si Oh Sung-hoon na dapat ay kaya nitong sagutin ang mga ganong kadaling tanong. Kumuha si Jung Chulso ng larawan mula sa tatlong hawak niya. At ipinakita ito. Sinabi nito na syempre ay ang anak nito. Hawak ni Oh Sung-hoon ang kanyang telepono. May tinatawagan ito. Nagpaalam si Jung Chulso na lalabas siya saglit upang manigarilyo. Kaya ibinili nito na bantayang mabuti ni Oh Sung-hoon ang lalaking hostage nila. Na siyang tunay na may-ari ng silid na iyon. Na siguraduhin na hindi gagawa ng kalokohan ang lalaki. At lumabas na si Jung Chulso. Sa isip ni Oh Sung-hoon, ay ito na ang tamang oras. Kailangan niyang sabihin ito kay Lee Sojun ngayon. At hihingin niya ang kooperasyon nito pagkatapos niyang makakuha ng konkretong ebidensya. Pero ang isipin na kukunin ni Jung Chulso ang anak ni Sojun. Ito'y lumampas na sa linya. Habang hawak pa din ang kanyang telepono ay nagdadasal ito na sana'y sagutin ni Sojun ang tawag niya. Maya-maya pa'y sumagot na nga si Sojun. Agad namang nagpakilala si Oh Sung-hoon. Nagtanong si Sojun kung bakit ito tumatawag. Sinabi ni Oh Sung-hoon na wala naman. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang pakay sa pagtawag dito, ay may narinig na siyang nagbubukas sa may pinto. Kaya naman agad na siyang nagpaalam kay Sojun. At sinabing tatawag na lang siya ulit. Bumukas ang pintuan. At nakangiting binati ni Jung Chulso si Oh Sung-hoon. Naglakad ito palapit sa kinatatayuan ni Oh Sung-hoon. At nagtanong kung wala bang nangyari. Sinabi naman ni Oh Sung-hoon na wala. Ang lalaking nakatikip ang bibig ay parang may sinasabi. Agad na napalingon dito si Oh Sung-hoon. Ganun din si Jung Chulso. Lumapit ito sa lalaki. At nagtanong na ano. Kinakabahang nasa likod nito si Oh Sung-hoon. Tinanggal ni Jung Chulso ang nakatikip sa bibig ng lalaki. At tinanong ito kung may gusto ba itong sabihin. Sinabi ng lalaki, na si Lee Sojun. Na tinawagan ni Oh Sung-hoon si Lee Sojun ngayon. Agad na tumakbo si Oh Sung-hoon patungo kay Jung Chulso. Upang atakehin ito. Gamit ang kanyang mga braso ay sinakal niya ito. Napaingit si Jung Chulso. At nahihirapan itong huminga. Bahagya itong yumoko. Hinawakan sa hita si Oh Sung-hoon. Iniangat. At saka malakas na ibinagsak sa sahig. Minura nito si Oh Sung-hoon. Napaingit si Oh Sung-hoon. At may lumabas na dugo sa bibig nito. May bagay na hawak si Jung Chulso. Isa itong pangkuryente. Inilapat ito ni Jung Chulso sa katawan ni Oh Sung-hoon. Napasigaw si Oh Sung-hoon sa lakas ng kuryente. Patuloy pa din itong kinukuryente ni Jung Chulso. Hanggang sa nawala na ito ng malay. Nakatayo pa din si Jung Chulso sa harapan nito. Napalingon ito nang magsalita ang lalaking nakatali sa upuan. Sinabi nito na binantayan at sinumbong nito ang lahat kay Jung Chulso. Nagtanong ang lalaki na kung maari bang pakawalan na siya nito. Napangisi si Jung Chulso. Lumapit ito sa lalaki at may hawak na patalim. Sinabi nito na oo nga at sinabi niya yon. Kaya naman, papakawalan na niya ito, sa bahay ni na Sojun. Habang nasa sofa si Ciela at naglalaro ng teddy bear, ay nagpaalam si Anhai.
Nalalabas ito at magtatapon ng mga bagay na pwede pang i-recycle. Nakangiting pumayag naman si Ciela. Bitbit ni Anhay ang isang lalagyan. Ibinili nito na kailangan ni Ciela na maging mabuti. Na huwag bubuksan ang pintuan kapag hindi nito kilala. At hindi rin ito maaring pasikretong kumain ng ice cream. Sinabi ni Ciela na hindi niya iyon ginawa. Sinabi naman dito ni Anhay na ginawa ito nito nung nakaraan. Nangatwiran si Ciela. At sinabing, ang gumawa nun ay si Master. Sinabi ni Anhay sa anak na hay nako, gayon pa man. Ay nakakain na ito ng isa kanina. Kaya hindi na pwede ang isa pa. Sumang-ayon naman si Ciela. Bitbit ang isang lalagyan na puno ng mga bagay na pwede pang i-recycle ay umalis na si Anhay. Saglit pa lang nakakaalis ang kanyang mommy. Ay may narinig si Ciela na tao sa labas ng pinto. Patakbong lumapit sa may pintuan si Ciela. At tinanong kung sino ang nasa labas. Nagsalita ang nasa labas. At tinawag ang pangalan ni Ciela. Sinabi din nito na kung pwedeng buksan ni Ciela ang pinto. Nakilala ni Ciela ang boses nito. At tinanong kung ito ba yung kapitbahay nila. Sinabi naman ng lalaki sa labas na siya nga iyon. Na may nangyaring masama. Nasaktan talaga ang daddy nito ngayon. Na maaari bang sumama sa kanya si Ciela. At puntahan kung nasaan ang daddy nito. Napaisip si Ciela. Sinabi nito na malakas ang daddy niya. Kaya hindi ito masasaktan. Sinabi naman ni Jung Chulso na totoo ang sinasabi niya. At maaring mamatay ang daddy nito. Kinabahan si Ciela nang marinig ang sinabi ng kausap niya. Muling sinabi ni Jung Chulso na kung hindi ito sasama sa kanya, ay baka hindi na nito makita pa kailanman ang daddy nito. Muling nagtanong si Ciela kung talaga ba. Sumagot si Jung Chulso at sinabing papunta na ang mommy nito kung nasaan ang daddy ni Ciela. At ibinili ng mommy nito na isunod niya si Ciela doon. Nasunduin niya ito at dalhin sa ospital. Muling tinawag ni Jung Chulso ang pangalan ni Ciela. At sinabi na kung pwede na ba nitong buksan ang pinto. Inabot ni Ciela ang doorknob. At binuksan ang pintuan. Bumalik na si Anhay. Pagbukas nito ng pinto, ay agad tinawag ang pangalan ng anak. At sinabing nakabalik na siya. Nagtaka ito nang makitang wala na sa sofa si Ciela. At ang mga laruan nitong teddy bear ay nasa sahig.